Alright mga kaibigan, meron tayong panonooring balita ngayon. Mukhang hindi maganda ang nangyayari talaga. Mukhang papalapit na mga tol ang tinaguriang ikatlong labanang pandaigdigan. Kasi matapos mag-usap ni Trump at Putin, hours lang, no, oras lang matapos mag-usap ni Trump at Putin, nagsagawa ang Russia ng pinakamatinding pag-atake mga tol sa Ukraine. Grabe ang ginawa nilang pag-atake. No, na hindi nagustuhan ni Donald Trump yung pag-uusap nila. Doon pa lang sa tono mga tol ni Donald Trump, mukhang alam na kung anong mangyayari. So ito, bahaging to panoorin natin mula rito sa Net25 News. At tignan natin mga kapatid kung ano ang nilalaman ng naging pag-uusap ni Donald Trump at ni Putin. At makalipas niyan, after ilang oras lang mga tol, umatake na ulit ang Russia dito sa Ukraine at napakatindi mga tol ang ginawa nilang pag-atake. Mukhang eto na nga talaga ang simula ng ikatlong laban ng pandaigdigan. Well, tulad nga ng lagi nating sinasabi, hindi natin mapipigilan mga tol kung ano yun na itakda di ba? So bago natin to simulan, syempre wag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Okay, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nagkausap sa telepono sina US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin. We had a call. It was a pretty long call. We had a call. It was a pretty long call. Mahaba ang pag-uusap nila. We talked about a lot of things, including Iran. Kasama na yung Iran sa pinag-usapan nila. Including Iran. And we also talk about, as you know, the war with Ukraine. Pinag-usapan nila yung gera sa Ukraine at hindi nga daw niya nagustuhan yan. Saktong-sakto naman mga tol, nasaksihan ng buong mundo kung ano yung ginawa ni Putin sa Ukraine. And I'm not happy about that. I'm not happy. No, I didn't make any progress with him today at all. So wala siyang nagawa kasi ang gusto na nga ni Trump is tapusin na yung laban dito sa Ukraine at saka sa Russia, pero mukhang walang progreso, no? Ito na ang pang-anim na pag-uusap ng dalawa mula nang maupong muli sa pwesto si Trump. Ipinahayagan ni Pangulong Trump ang kanyang pagkadismaya matapos ang pakikipag-usap sa telepono kay Russian President Vladimir Putin kaugnay ng isinusulong na ceasefire deal sa Ukraine. Diba? Dismayado siya doon sa naging pag-uusap. Kahit hindi na natin alamin kung ano yung detalye ng pinag-usapan nila mga tol. Dismayado siya, sa madaling salita mga tol, hindi pumabor sa kagustuhan niya yung kagustuhan mismo ni Putin. At yun nga, nasaksihan ng buong mundo mga tol. Eto, lipat ko lang saglit. Ayan, Russia-Ukraine war. Putin unleashes destruction on Ukraine as Trump looks away. Eto 12 hours pa lang ang nakakalipas mga kapatid. Etong balitang to mula naman dito sa WION. Russia has unleashed its largest drone and missile attack on Ukraine since the war began, firing over 500 aerial weapons in an all-night assault focused on Kiev. Yun ang basa rito, Kiev. This came just hours, oras lamang after Putin's call with Trump, who later said there's no progress on peace talks. The Kremlin meanwhile maintains the diplomacy has failed to deliver results. Thus, the surge in hostilities signal the end of hopes for peace. Mukhang eto na nga talaga mga kapatid, no? Tuloy natin. Ayon naman kay President Trump, tila wala umanong intensyon si Putin na itigil ang pakikipagdigma nito sa Ukraine. I'm speaking to President Zelensky tomorrow, early in the morning, and I'm very disappointed with the conversation I had today with President Putin. Because I don't think he's there. I don't think he's there. And I'm very disappointed. Well, it's not, I'm just saying, I don't think he's looking to stop. And that's too bad. Hindi niya nakikita na nais ni Putin tapusin na itong laban dito. Mukhang titigil lang si Putin sa pag-atake sa Ukraine kapag naabot niya na yung pinaka-goal niya, yung reason o yung dahilan kung bakit nagsimula itong labanan na to. Kung di ako nagkakamali, 2022, diba?
So dito, idinidetalye na no? Parang sinasabi na ni Trump kung ano yung mga susunod na mangyayari. Etong time na to, hindi pa nangyayari dito yung pag-atake ng Russia sa Putin. Ay, sa Ukraine. Hindi pa nangyayari dito. Kasi oras matapos nga nung pag-uusap nila, ayun na, nabalita na mga kapatid yung 500 drone o 500 aerial attack na ginawa ng Russia dito sa Kyiv. Sinabi naman ni Yuri Ushakov, ang Foreign Affairs Advisor ni Putin, na kanila lamang tutugunan ng peace deal kung makakamtan nila ang kanilang matagal na nadudulot ng kaguluhan. Magugunitang makailang ulit na sinabi ni Trump na kanyang tatapusin ang anumang gera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Pero yung kumilos ang Amerika dito sa Iran at saka sa Israel, yung binagsakan ng Amerika ng B2 o bunker buster etong Iran, tas nagkaroon ng ceasefire, 'di ba, agreement. Nagawa ni Trump 'yon, pero mukhang hindi kaya ni Trump mga tol, etong Ukraine at Russia. Mukhang hindi kaya ni Trump, mga tol. Iba si Putin. Естественно, обсуждалась Naturally, the Ukrainian issue was discussed. украинская проблематика. Donald Trump again raised the issue of a speedy end to military action. Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Vladimir Putin, for his part, noted that we continue to seek a political and negotiated solution to the conflict. He informed about the progress of the implementation of the humanitarian agreements. Он проинформировал о ходе реализации договоренностей гуманитарного характера, That were reached during the second round of direct Russian-Ukrainian contacts in Istanbul. которые были достигнуты на втором раунде прямых российско-украинских контактов в He Стамбуле. also noted the readiness of the Russian side to continue the negotiation Он process. также отметил готовность российской стороны продолжить переговорный процесс. Nakatakda naman siyang makipag-usap kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa susunod na araw. Ayon sa mga eksperto, bahagi ng kanilang tatalakayin ang pagtigil ng pagpapadala ng Estados Unidos ng armas sa kanilang bansa. What about our bilateral relations with the United States? bilateral relations with the United States and this support? So I hope that maybe tomorrow or in close days, these days, I will speak about it with the President Trump. I don't know. I'm not sure that they have a lot of common ideas, common topics to talk because they are very different people. But if we speak about Ukraine, we supported from the very beginning the idea of President Trump, unconditional ceasefire. I said it not once that we are ready for any kind of format of meeting. And I think that in Russia, only Putin real decision makers. That's why we need meeting on the level of leaders if we really want peace. Mukhang malabo, mga kapatid, no? Dahil nga sa pakikipag-usap pa lang ni Donald Trump kay Putin, mukhang desidido na talaga si Putin wakasan na. Ang hirap ng kalagayan nito ni Zelensky, no? Dati lang siyang komedyante, artista, tas ngayon no, nahaharap siya sa mga ganitong mga bagay na yung bansa niya talagang ginigera. Ito mga kapatid, konting bahagi lang kung ano yung nangyayari ngayon dito sa Kyiv, sa Ukraine. Russia-Ukraine war, Putin unleashes destruction on Ukraine as Trump looks away. The Russian president has unleashed a massive strike, even as the US President Donald Trump seems to look away. That's our big focus tonight. In fact, hours after a phone call with Donald Trump, Russia launched over 500 drones and missiles, pounding the capital of Ukraine in an all-night assault. Grabe no, isang gabi mga tol, isang gabi. 500 aerial weapons in on all-night assault. Mas matindi pa sa ginawa ng Iran sa Israel. Iran pa 150 lang yun eh. And over the 12 day, nagpakawala sila ng almost lagpas 500, di ba? Na mga ballistic missile. Pero eto sa isang gabi lang, no? Sa isang gabi lang nagpakawala si Putin ng ganito karami.
Was this Moscow's warning to Ukraine's backers or simply the next chapter in a war that is now spiraling out of control? Here's what happened. Let's break it down for you. Russia launched hundreds of drones and missiles targeting Kiev and other Ukrainian cities. Ukraine's Air Force saying that the attacks began early Friday and lasted more than 8 hours. Dramatic video footage showing drones exploding across Kiev's residential area. City na to, no? Sa city na mismo. Okay, so kung ano man ang nangyayari ngayon dito sa Ukraine at saka sa Russia, yung mga actual event o actual na mga pangyayari, talakayin natin yan sa susunod nating video. Maraming salamat mga kapatid sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.